Okay, praise God. So, let's open up our Bibles, mga kapatid. In the book of Matthew chapter 22. Okay, Matthew 22. Tapos, maya-maya mga kapatid, Deuteronomy 6 verse 5. Pero, unahin muna natin Matthew 22 verses 37 to 40. Okay. Okay, nakita na ba mga kapatid? Hanapin nyo rin yung Deuteronomy 6:5. But for now, Matthew 22, 37 to 40. Praise God. Praise the Lord. So, basahin natin mga kapatid. Verse 37, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip. 38, ito ang dakila at pangunahing utos. Tama ba ako? Teka. Okay, ulitin ko na. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Verse 38, ito ang dakila at pangunang utos. 39, at ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Last verse, sa dalawang utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Okay, Deuteronomy 6 verse 5. Okay, basa-basa mga kapatid. Deuteronomy chapter 6 and verse 5. Okay. So, ang sabi niya rito mga kapatid, at iyong iibigin ng Panginoon o Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Praise God. Hallelujah. So, ito pong ating aaralan mga kapatid sa umagang ito mga kapatid ay may pinamagatang check your heart. Check your heart. Praise God. Hallelujah. Let's pray. Excuse me. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoong Yesus, sa umagang ito. Kayo pong aming Diyos, ang dakila at makapangyarihan sa lahat. Pinangako mo sa amin, Panginoon, na 2-3 magkatipon sa pangalan mo, kayo po ay nasa kalagitnaan namin. Kaya, Lord, hallelujah, ay naniniwala po kami sa umagang ito na nakikita mong aming mga puso, ang aming mga motibo sa pagtalo sa araw na ito. At dalangin po namin, Panginoon, ang muli mong pagkikipag-uusap sa amin. Lord, hallelujah, we need your message sa araw na ito, God. At gamitin mo ang lingkod mong ito, God. Hallelujah, with your anointing, O Lord Jesus. Truly na, Panginoon, na hindi ko to kaya, pero nakakaya ko because of you, Lord. I can do all things through you, Lord Jesus. At i-bless mo ang bawat anak mo na dumalo sa gawain ito, God. Hallelujah. At I pray, O Lord, na everyone, O God, hallelujah, ay langisan mo, Panginoon, hallelujah, Jesus, ang kanilang mga tainga, kanilang mga puso, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. We need your anointing, O Lord. Help us, Lord, to stay focused at receptive, Panginoon. Hallelujah, sa iyong mga mensahe sa umagang ito. Salamat po. Cover us with your precious blood and with your angels, O God. In Jesus' name we ask all these things. And everybody say, Amen. Praise the Lord. So makakaupo na kayo mga kapatid. Praise God. So umaga nito mga kapatid ay, hallelujah, kumusta ang kondisyon ng iyong puso? Ha? Kumusta ang iyong puso? Natatapos na ng mga araw ng mga puso. But the question is, how is the condition of your heart? Because it will affect the direction of your life. Amen? Praise God. Makikita mo raw ang kondisyon ng puso ng isang tao sa itsura nila. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo kung nakasimangot. Tingnan mo kung problemado. Ha? Pansinin ninyo kung ano itsura nila. Kung mukhang kakain na ng tao. Hallelujah. Hallelujah. So alam niyo mga kapatid, yan po yung napaka-importante na tinitingnan ng ating Panginoon, yung puso. Praise God.
Dahil yung puso ng tao, mga kapatid, ay diyan po nananahan ng ating Panginoon. Hello? Nandiyan ba kayo? Praise God. So, when we talk about the heart, the condition of our hearts, mga kapatid, minsan, yung puso na yan, mga kapatid, minsan yung sinasabi ng Biblia na that the heart, deceitful. Tingnan mo yung katabi mo. Kasi, akala mo, mga kapatid, talaga nga. Kasi, alam niyo, ito yung sa atin po bilang mga Kristiyano, usually and normally, kahit hindi ka Christian, pag tumingin ka sa isang tao, tinitingnan mo yung kanilang outward. Okay? Yung panlabas. Di ba yung mga mandurukot? Professional na professional. Talagang yan. Pero hindi mo alam, mga mandurukot pala. So, same as sa buhay Kristiyano, huling-huli tayo, mga kapatid. Yung parang, what do you say? Parang paglinggo, banal na banal. Pero mga kapatid, sa puso pala natin, nabubulok na pala. Nakakalungkot ito, mga kapatid. Kaya nga, ang kaaway, ito yung kanyang strategy. Nakikita niya kung gaano ang yung condition ng puso mo. Alam niya kung ikaw ay nanghihina. Alam niya, mga kapatid, kung ikaw ay dati on fire ka, ngayon low fire ka na. Nanulupay-pay sa paglilingkod. Kaya wag natin hayaan, mga kapatid. That's why our topic for today, mga kapatid, is to check our heart. Kasi sa totoo lang, marami ang sumubok, marami ang talagang na napamahal, na minahal nilang gawain ng Panginoon, pero bakit later on nawala? Anong dahilan? At sa totoo lang, mga kapatid, hindi ito nangyayari agad-agad. That is gradual. Dahan-dahan. Amen? Kasi nung una, basa na tayo ng Biblia, dasal na tayo ng dasal, mga kapatid. Pero bakit dumating ka sa point na wala ka ng gana? So we are entering now, mga kapatid, on checking of our hearts. Yung bang pagmamahal mo sa Panginoon, isipin mo kung gaano ka na naglingkod, katagal sa ating Panginoon. There are times, mga kapatid, na yung bang nawawalan ka ng tawag dito ng appetite. Nawawalan ka ng gana. Pero you need to overcome. Kailangan ma-overcome mo yon. Dahil pag ginayaan mo na, okay lang yun, hindi muna ako magbasa ngayon kasi naintindihan naman ako ni Lord. Pagod ako ngayon. Hindi muna ako magpipray kasi nagpray na ako nung last week Baka naman lumagpas naman ako ng langit yan. Okay lang na lumagpas ng langit, wag lang, mahulog sa impyerno, sagad. Praise God, hallelujah. So, ito pong ating inaaral, mga kapatid. Bakit tayo po ay nagpapatuloy na dumadalo sa gawain? Kasi ang Diyos natin, He is our great physician. Doktor ang ating Panginoon. Pagpasok mo pa lang dyan, mga kapatid, nakikita na ng Panginoon kung ano ang kondisyon ng puso mo. Amen? Alam ng Diyos kung nandiyan pa yung nag-aalab na pag-ibig mo sa ating Panginoon o nawala na. Nawala na, mga kapatid. Kaya sa ating mga kapatid, kapag hindi tayo maingat, ang kaaway, unti-unti kanyang kukumbinsihin. Unti-unti ka, mga kapatid, na sasabihin sa'yo, okay lang yan. Hindi naman agad ang Diyos. Alam nyo, kasi ito yung ang ating Panginoon, He is a long-suffering God. Yung ba masyadong matiisin ng ating Panginoon? Yung bang matyaga siya sa atin na talagang, alam nyo, purihin ang ating Panginoon because I'm serving God for 30 years. Pero within that period of 30 years, mga kapatid, may panghihina, mayroong hindi laging malakas ka. Hello, mga young people, especially our new converts, baka iniisip ninyo, we're always been strong. No.
dumaan kami sa proseso, mga kapatid, that you almost wanted to quit. You almost wanted to quit. Kasi parang ang pakiramdam mo, nag-iisa ka na lang. Parang pakiramdam mo, hindi naman na ata nakikinig si Lord sa akin. Pero ito, mga kapatid, yung nangyari sa buhay ni Haring David. Si David, mga kapatid, before he became a king, idinaan ng Diyos sa shepherd muna. Being a shepherd boy, mga kapatid, ay isang napakamababang antas ng trabaho, tagapag-alaga. Pero bakit ganun yung klase ng pagtawag ng Panginoon kay Haring David sa pinakamababa ka muna? Hallelujah! Alam niyo, mga kapatid, ang ating Panginoon nakatingin sa puso ni David palagi. Bakit? Kasi si David, bagamat hindi ganun kaano yung trabaho niya, pero nandun yung grabing pagmamahal niya sa Diyos. Na kahit, mga kapatid, busy siya, na kahit, tawag dito yung bang, marami siyang ginagawa, pero may oras siyang magpuri sa Panginoon. Yung resting time niya, mga kapatid, habang siya po ay nag-aantay sa kanyang yung kanyang alaga ay mga nandun, kumakain sa pastulan, si Haring David naman, mga kapatid, ay nagpapahinga. At siya po, mga kapatid, ay gitara, umaawit sa ating Panginoon, mga papuri at pagsamba. Kaya kung mababasa niyo yung awit, Book of Psalms, yung Book of Psalms dito, mga kapatid, mababasa niyo yung mga awit dyan ay halos, yan po ay kay David. Mga papuri, mga inalay niyang papuri sa Panginoon. At dahil ang Diyos ay nagalak kay David, praise God, indeed. Imagine from shepherd boy, napatay niya si Goliath, mga kapatid, in his darkest season, mga kapatid. Praise God. God is still looking at David. Hindi siya yung shepherd, biglang zoom, hari agad. Hindi. It took him 15 years bago siya naging hari. Amen. So, ibig sabihin, ikaw at ako, nakaproseso tayo, mga kapatid. Hindi agad-agad ibibigay ng Diyos yung desire mo. Ako, mga kapatid, nangangaral ako after 25 years. Ang tagal, mga kapatid. I was a plain member listening, mga kapatid, sa pangangaral. Pero bakit ngayon nandito ako ngayon? So, ibig sabihin, nakaproseso pala ako. Maraming mga experiences, dinaan ako ng Panginoon sa mga samot-sari, mga karanasan, mga kapatid. Praise God, na ang sinasabi ng Panginoon, anak, kailangan daanan mo yan. Kasi hindi kita magagamit hanggat hindi mo yan dinadaanan. Amen. Praise God. Kaya kapatid, kung ikaw mayroon kang pinagdadaanan, especially if you're a new convert, bago ka palang naglilingkod sa ating Panginoon, praise God, hindi mo pa nakikita yung sarili mo na kung ano yung plano mo, kung ano yung gusto mo mangyari, desire mo, mga kapatid, huwag kang mainip. May tamang panahon ang ating Panginoon. Na balang araw, hindi ka lang nakaupo dyan. Sabi mo sa katabi mo, hindi lagi nakaupo ka lang dyan. Ha? Hindi pwede upo lang tayo, mga kapatid. Mayroon po tayong gagawin. Amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan muna natin ating Panginoon. So, heart is very important when serving God. Totoo ito, mga kapatid. Dahil ang puso mo, marami tayong may mga gusto natin, maggamitin tayo ng ating Panginoon sa gawain, pero God is checking on your heart. Chine-check ng Diyos yung iyong motive. Anong motibo mo? Bakit gusto mo magpagamit? Alam nyo, sabihin niya sa akin o hindi niyo sabihin sa akin, pag ang Diyos, sabi nga, hindi mo pwedeng pigilan yung talagang pag ginusto na ng Panginoon na gagamitin ka ng Diyos talaga. Amen? You cannot stop God. When God say yes, walang magagawa kahit maraming kontrabida. Kahit marami pang kukontra dyan, pag ang Diyos sinabi niya, go talaga yan, mga kapatid. Amen? Praise God. So, heart is very important when serving God. Yun po ang unang tiningnan ng Diyos kay David.
Imagine, nung namatay na si Saul, okay, wala na si King, di ba, dahil si Saul, mga kapatid, he became a disobedient king. Naging masawayin siyang hari, kaya yung anointing, mga kapatid, ay kailangang ilipat na sa iba. Na-displease kasi ang ating Panginoon kay King Saul. Bakit? Kasi yung gusto ng Panginoon na patayin lahat, mga hayop, lahat ng hari, lahat sila, lahat ng mga angkan na yan, dapat patayin lahat, may tinira siya. Nagalit ang Diyos. So, sa galit ng ating Panginoon, while nga nangyayari, mga kapatid, sa puso ng Panginoon, mayroon na siyang alam na pwede i-replace kay King Saul. So, nangyari, mga kapatid, alam ni Samuel na papalitan na itong haring ito, pero hindi alam ni Samuel kung sino. So ngayon, pinapunta ng Panginoon si Samuel, ang natin istorya, at darating si Samuel, kinausap niya yung tatay ni David, si Jesse, na nasaan ang yung mga anak. So, nakita, nilabas ang mga anak at nakita ni Samuel na ang talagang matitipuno, matatalino, lahat na. Pero sabi ni Samuel, mayroon ka pa bang ibang anak? At ang sabi ni Jesse, nandoon nagpapastol. Tawagin mo. Alam niyo, ng pagkakita, mga kapatid, ni Samuel kay David, mga kapatid, mayroon tinatawag na dalawang bato. Yung Purim at saka nakalimutan ko to yung isa. Dalawa yan. Okay? So itong mga bato na to ay liliwanag ito. Okay? So nung dumating si David, mga kapatid, nakita nila na nagliwanag yung mga kapatid. At doon ibinuhos yung anointing kay David, mga kapatid. Okay, point dito is, ang Diyos hindi tumitingin sa panlabas lang. Direktang puso talaga ang tinitingnan ng ating Panginoon. Praise God. Alam ng Diyos kung ikaw ba ay marapat dapat sa ganitong bagay, kagaya ni Haring David, naging King of Israel siya. Praise the Lord. So, hallelujah. So, being an anointed by God, kagaya ni David, naging anointed siya. At kung tayo po, bawat isa sa atin, mga kapatid, nagnanais tayo. Let's say, bawa si Lorraine. Lorraine ba? Lorraine. Okay. Si Lorraine, mga kapatid, ay bagong convert. Pero bata pa lang bata pa siya sa Panginoon, pero nagdi-desire na siyang magpagamit. Gusto ko magamit ako. Gusto ko yung makapag-akay, whatever, mga kapatid, basta may desire ka. Okay? So doon siya, ang ating Panginoon, doon siya magre-respond. Doon sa desire mo. Dahil ako, hindi naman ako nangaral na, new convert ako, gusto ko na agad magpastor. Hindi. Mga kapatid, ang dinisay ko magbasa, ang dinisay ko matuto ako, ang dinisay ko paano palalo kong makikilala ang Diyos. Yun yung mga dinisay ko lang naman. Kasi bata pa ako. Tapos, alam ko yung tungkol sa salvation, yung dapat ang yung mga mahal ko sa buhay, maliligtas sila. So, talagang inaral ko, nakikinig ako, mga kapatid, ng mga preaching, talagang pinupuno ko ang aking kaisipan ng mga bagay panlangit. Okay? So, nakikita ng Diyos yun. Hello? Sabi mo sa katabi, nakikita ni Lord yun. Yes, nakikita talaga ni Lord yung nagdi-desire ka. So, dumating yung point, mga kapatid, na as the days and years passes by, nakikita ng Panginoon, mayroong growth na nagaganap. May paglago. Kasi alam niyo, mga kapatid, pag hindi tayo nakakakitaan ng Diyos ng paglago, huwag kang umasang gagamitin ka ng Diyos. Ano? Wala kang paglago. Ayaw mo nga uy, pwedeng ikaw mag-pray ng pagkain. Ayaw na. Yung mananalangin pa lang ng pagkain yun. Alam niyo, isa sa mga ko, itong inanak ko sa Baguio, mga kapatid. Yan po ay talagang pasaway nung kami ay nasa Hong Kong. Yung minute namin, pasaway siya talaga. Hindi naman, mabait naman yung inanak ko sa kasanayan si Joe. Pero, when it comes to holiness, ay kulang na lang, kurutin ko na yung...
Pero alam niyo mga kapatid, hanggang sa nag-asawa, hanggang sa nakaka-attend sila dyan sa Calvary, sa UPC Calvary mga kapatid, at pasaway pa rin siya talaga mga kapatid. Yung mga kasuotan niya, pag magkikita kami minsan, hindi ko na lang din pinapansin kasi I believe that there is always a perfect time. May perfect time ang Diyos mga kapatid. So hayaan mo na lang kasi hindi naman siya bobo na hindi niya alam yung doctrine. It's been a long time na siya nag-aral din sa Hong Kong, kagaya na inaral ko, yung ABC, Accelerated Bible Curriculum. Alam niya yun, nag-estudyante ko rin siya. So, alam niyo mga kapatid, one time, dahil ma-attend na siya, alam niyo, may mga anak siya, ang edad niya ay parang si Glenn, magka-college pa lang siya. Tapos meron siyang anak din na maliit, parang ganito. Alam niyo, nakita na siya ng Panginoon na parang nagkaroon siya ng konting umuusbong na desire. Kunti lang. At nagkaroon ng tinatawag na parang gabay sa paglago. Okay, alam niyo yun. So ngayon, nagsusulat. Sulat siya. Tapos sabi niya dun sa anak niya, matatalino ng mga anak niya. Sabi niya, ano bang sagot dito? Hindi ko maintindihan itong na to. Ay, yung mga anak naman, taga-sagot. Alam niyo mga kapatid, doon pala siya tinitingnan ni Lord. Yung bang kunting-kunti lang, pakunti-kunti, maya-maya mga kapatid. Eto na ngayon. Nang nagkita kami, sabi niya, Ninang, sabi ko, ako ang mag-exhort. Kinakabahan ako, Ninang. Siyempre tayo, especially kami na nagamit na for how many years, chicken na lang namin. Exhortation lang. Kinakabahan ka na. Yung mga ganun mga kapatid. Sabi niya, Ninang, kasi dami, yung fear niya, yung takot niya mga kapatid na baka may masabi yung tao, etc. Alam niyo mga kapatid, ngayon nagtuturo na siya sa school. Ang tinuturuan niya mga bata. Amen? Sa napaka-liit na desire niya na matuto. Tatawa pa sa akin, hindi na ano bang ibig sabihin dito. Mga kapatid, huwag kayong kahihiya na magtanong. Diba? May right med ba? Huwag kayong mahiya. So, yun yung nangyari sa kanya mga kapatid. At praise God, alam niyo, sabi ng anak, pinuna pati pananamit. Ay, ngayon talagang, sabi niya, Ninang, talagang nagpakatino na ako, Ninang. So, ay, talagang makikita mo na talagang mayroong transformation. Mayroong matinding pagbabago sa buhay niya. At ito yung sinasabi ko mga kapatid, na dapat makita ng Diyos sa atin. Yung intense desire, ano bang desire mo? Mananatili ka na lang bang ganyan? Mananatili ka na lang bang nakaupo? Mananatili ka na lang bang hindi ka mag-share? Mag-witness ka? Paano ka makapagpapatotoo? Paano mo masasabing God is so good kung hindi mo inaksyonan? Action, speak louder than words. Ay, born again ako. Sister, born again ako. Pero mga kapatid, hindi nakikita ba? Ano naman yun? Mga kapatid. So, sa ating mga kapatid, nandito tayo, we're always here every Sunday. Praise God. Pag nag-desire ka, Lord, gusto ko sa susunod na linggo, meron naman na akong kasama. Hindi lang yung ako na lang lagi. Pag mag-desire ka kasi, talagang gagawin naman ng Panginoon yan eh. Wala nang imposible sa ating Diyos. Amen? Amen ba mga kapatid? Praise God. So knowing the Bible it's not the same as knowing God well. Okay? Ibig sabihin mga kapatid, ito pong pagbabasa natin, hindi lang yung nagbabasa ka lang. Hindi lang yung talagang tawag dito, nabasa mo lang pero wala. Pero kailangan mga kapatid, babasahin mo ka sa damayan mo mga kapatid o samahan mo ng panalangin. Kasi dito mo siya makikilala. The more na nagbabasa ka, alam niyo minsan mayroong mga pangyayari sa buhay na minsan nakala natin ang Diyos hindi talaga nakikipag-usap eh. Meron isang example dito Mayroon yung isang babae na taga-Amerika ito mga kapatid. At yung asawa niya pastor. Ngayon, ang sabi ng asawang pastor, sabi niya, may magbibigay sa atin ng offer na napakalaki, milyon. Milyon, sabi niya. Ang gusto ng babae, sabi niya, parang gusto na niyang kunin. Yung pang, syempre pera na yan eh.
So ngayon, sabi nung si pastor, yung pastor sa Amerika, sabi niya, hindi, hindi ko kukunin, sabi niya gano'n. Okay, God has the final word. Ang Diyos ang may final word. Kapag binuksan ko ang Biblia, Biblia? Ha? Biblia, sabi niya. Pag unang buklat ko pa lang ng Biblia, kinausap ako ni Lord, sabi niya. Saktong nakipag-usap siya talaga sa akin. Okay, deal. Hindi ko ibibigay, sabi niya. Hindi na tatanggapin yung pera. Alam niyo mga kapatid, pagbukas ang pagbukas, talaga nakipag-usap ang Diyos. Ang sabi ng Biblia, huwag mong kukunin. Kapatid, ganun ang ating Panginoon. Sometimes it happens. Alam niya, 30 years na kami mag-asawa, at nangyari kapag bukas ko ng Biblia, biglang nakipag-usap sa Ecclesiastes 4:9. Okay? Ecclesiastes 4:9. 2 is better than 1. Sabi ko, anong ibig sabihin ng 2 is better than 1? Tinawagan ko ngayon yung asawa ko. Sabi niya sa akin, dahil kami mag-on. Sabi niya, hindi mo ba alam nakikipag-usap na ang Diyos sa'yo? Sabi niya, na talagang, kumbaga sa pumayag na ako na kasi nagpo-propose siya sa akin. Sabi ko, hindi. Bata pa ako. Marami pa ang mga kapatid na nag-aaral, sabi ko sa kanya. Pero alam niyo mga kapatid, kinausap ako ng asawa ko, kahit may pamilya, kahit may mga kapatid ka na nag-aaral, kung kailangan nila na suporta, suportahan mo. So, in short, nagpakasal kami. Kasi hindi kumontra ang asawa ko sa kagustuhan ko na kahit may pamilya na ako, ay tutulong ako sa asawa ko. So, yun mga kapatid, praise God. Huwag nating isipin na ang Diyos ay Diyos na hindi sumasagot. Ang Diyos ay sumasagot ng panalangin. Amen? So, alam niya yung desire ng puso ko, alam ng Diyos din desire ng puso ng asawa ko. So, nag-collide mga kapatid. Amen. Praise God. So, ito po napaka-importante mga kapatid. Hallelujah. It is important that we read our Bible and discern the messages. Hello. I-discern daw natin yung mga message ng ating Panginoon. Hindi lang yung basa ka ng basa, hindi mo naman, ano bang ibig sabihin ito? Dapat, alam niyo mga kapatid, itong Biblia, especially yung mga ganitong Bibles mga kapatid, may mga pagkakataon na may tinatawag na concordance. Okay? Dito po sa gitna niyan, ayan, may mga sulat-sulat yan. Ito po yung mga tinatawag na may mga supporting verses yan. So dito, kapag meron kang hindi naiintindihan, amen? May chance na pwede kang mag-research mga kapatid. Unawain mo talaga kung ano yung sinasabi ng mensahe ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So every chapter, verse mga kapatid, minsan nami-miss natin yan, but the important thing na makukuha natin dyan most of the time is yung kung ano ba yung puso ng Diyos. Amen? Hallelujah. Ito yung tinatawag mga kapatid na ang lalaman natin, naiintindihan natin yung puso ng ating Panginoon. That God is merciful. That God is faithful. That God is our provider. So naiintindihan natin ngayon yung palang Diyos, yung palang ugali niya. Pero, nandiyan pa ba kayo? Naiintindihan ba natin? Nababasa kasi natin na ang Diyos pala, He kept on protecting us. So, dahil sa pagbabasa natin, natututo tayo mga kapatid, naiintindihan natin yung puso ng ating Panginoon. Yun nasa puso niya. Hello? Palakpak muna sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, the reason why people struggle, ito na, bakit ang mga tao dumarating yung panghihina, dumarating mga kapatid yung nanlalamig, dumarating yung you wanted almost to quit. Okay. Because they don't love God wholeheartedly. Okay, mga bata, pwede sa labas muna kayo. Kung mayroong isa man lang, sana na mag-take over sa kanila para yung ating pong mga nakikinig ay hindi sila ma-distract. And it's talagang napakahirap when you are listening and then there's a distraction mga kapatid. Distracted ka, you cannot focus mga kapatid. Amen? So yung mga bata, kung di naman kayo, mga bata, sa labas na lang muna kayo, okay? Labas na lang muna kayo. Para yung mga olds natin, hindi yung mga bata mga bata lang.
Okay. Praise God. So, tumahimik. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. So, okay. Ito yung problema. Kasi yung paglilingkod mo, hindi buo. Yung pag-ibig mo sa Diyos, 50-50. Yun yung nagiging problema. Nagiging half-half na lang mga kapatid. Ang nagiging sitwasyon sa paglilingkod mo sa Panginoon because you are being contaminated by the worldly things. Hello? Aminin natin at hindi. Most of the time, ang nangyayari, ganon. Okay, so this is your heart. Ito yung puso mo, kunwari lang. So makikita mo sa puso, at ito ay diniscern mga kapatid, chinek mga kapatid ng mga scientist, ng mga magagaling na mga doktor, na ang puso ng tao ay mayroong space. Ano? May space doon. At dahil may space iyon mga kapatid, ang tanong, sino o kanino yung space na yon? Para kanino? Okay, so this is your heart. And this is the world. Hello? So, ito po mga kapatid, praise God. Pag ihalo natin yan dito, okay, so malinis, di ba? Mga kapatid, praise God. Especially when you are a believer. Okay. And then you are mingled with the worldly people or worldly things mga kapatid. Ganyan na po yung mangyayari dyan. Yan o. Okay. So ano nang itsura mga kapatid? Di ba buong puso mo nakuntamina? Buong puso mo. Hindi lang yung kalahati ng puso mo, kundi buo talaga. So hindi mo po pwedeng sabihin na I love the Lord. I love you Lord. Sasabihin mo I love you Lord. Pero ang totoo pala mga kapatid, na-consume ka na pala ng sanlibutan. You cannot fool God kasi makikita agad ng Diyos kung gaano yung pag-ibig mo sa Kanya. Amen? Praise God. Yung masasabi mo, you are very religious mga kapatid. Born again ka. Pero ang totoo, hindi pure ang iyong puso mga kapatid. So checking our heart is very important. Ikaw mismo makakaramdam kung ang puso mo ba ay in love pa ba sa Diyos o hindi na. Ikaw ang makapagsasabi niyan. Mararamdaman mo yan kung wala ka na palang oras manalangin. Mararamdaman mo yan kung wala ka nang ganang manalangin, mag-fasting, magbasa ng Bible. Wala na. Yan po ang nangyayari kapag tayo po ay hindi nag-iingat. Amen? Huwag nating hayaan mga kapatid, ang demonyo matalino yan. Kung hindi ka man niya mga kapatid na knockdown, yung na-knockdown mga kapatid, pero gagawa siya ng paraan. Alam niyo sa boxing pala, ang style pala sa boxing, para matalo mo yung kaaway mo, kailangan pagurin mo siya. Magpapagurin mo, parang si Pacquiao, di ba mga kapatid? Ay, laban nila ni, sino ba yung yung isang magaling din na boxer, takbo lang ng takbo. Mayweather, yes. Si Mayweather mga kapatid, takot siya kay Pacquiao. Kasi alam niya magaling yung, kaliwa niya. Pero mga kapatid, hindi papayag si Mayweather na maanuhan yung kanyang title. So gumawa siya ng strategy para manalo siya. Pinagod niya si Pacquiao. Si Pacquiao, sunod naman ang sunod. Napagod tuloy si Pacquiao. Ano nangyari? Panalo si Mayweather. Kapatid. So ganun ang mga nangyayari sa isang believer mga kapatid na sometimes, praise the Lord, ay nababurn out ka rin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yung bang napapagod ka, nadidrain ka talaga mga kapatid. So, ito yung napakahirap dahil minsan bakit nadidrain? Kasi nga, ito, nanalo lang ako, last na ako'y nagturo. There is someone that said, bakit laging ako ang pinatatamaan? Wow! Buti nga. Diba? Dapat, alam nyo, maging matuwa tayo kung tinatamaan tayo mga kapatid. Kasi ito yung way ng Diyos ng talaga naman si Lord mismo bababa, sige na nga Lord, di ko na mangaral dyan, magkakaroon ako ng maraming kaaway dito sa church. Hindi, ako yung ginagamit mga kapatid. Praise God. So there are times that I really don't want to say the word,
Pero talagang minsan lumalabas mga kapatid. So kung tayo po ay nasasaktan sa area na ito ng salita ng ating Panginoon, nare-rebuke tayo, what's the point of attending the church na hindi tayo magpapatuwid sa ating Panginoon? Amen? Hindi naman ako pwede mangaral dito ng puro sugar-coated na mga preaching na, uy, ito nga no, gawin magagandang, wala nang saway. Hindi rin maganda, magkakaroon kayo ng diabetes. Kasi sugar-coated. So, kailangan natin yung mga pangangaral na talagang, alam niyo yung pangangaral na mapiprick yung puso mo. Lord, para sa akin ito. Lord, ako yung kinakausap mo, Panginoon. Salamat. Amen? Imagine, ito yung dahil lagi kong minimension sa aking pangangaral, yung mga nag-EML dyan, yung mga palaging cellphone, drama. Malay ko kung hindi ko nga kayo nakikita eh. Kayo nga ang nakakala kung, di ba, you can know a Christian when he is all by himself. Pag nag-iisa na lang yan, diyan mo siya makikilala kung Kristiyano ba yan o hindi. Dito sa church, nakikita ko kayo, yes. Pero what about pag nasa bahay na kayo? How you maintain a Christian life? Amen? Praise God. So, maging mapagbantay tayo, maging maingat tayo, huwag nating hayaan mga kapatid na ang demonyo makahanap ng butas sa atin. Kasi once na nahanapan ka na maliit lang, babasahin ka niya, at once na nabasa ka niya mga kapatid, ayan na, mag-uumpisa na siya. Hallelujah. Tingnan niyo yung fence dito, tingnan niyo yung dyan. Di ba wala na yung bakod? Sirang-sira na mga kapatid. Malaya makapapasok ang kambing. Malaya makapapasok ang mga magnanakaw. Malaya. Bakit? Wala sa ayos eh. Hello? Wala sa ayos. Imagine, pag iyan, sirang-sira, anong gagawin ng kambing? Uubusin niya mga kapatid yung aming mga pananim dyan. Yung aking mga halaman. Ano pa? Yung tinanim ko mga kamatis dyan, praise the Lord. Kaya pag magtanim, may aanihin. Amen. Alam niya, nag-a-harvest na kami ngayon ng kamatis. Ang kamatis na na-harvest ko, meron na siguro kulang 3 kilo. Mamaya meron tayong ginisang kamatis. Kapatid. At nag-harvest na rin kami ng red bell pepper, mga kapatid. Napakasayang mag-harvest pala. Napakaganda pala yung nagtanim ka, inaabang-abangan mo, nakita mo mga kapatid na grosas na, malapit na to. Alam niyo, kakantay namin ng malapit, ang tagal pa lang maging talagang kulay, yung magkukulay, mamula-mula na siya. Inabot ata ng kulang 3 buwan. Kakaantay doon sa, di ba, mag-flower mo na siya. Praise God. So, purihin ang Diyos mga kapatid dahil nakapag-harvest na kami. At salamat sa Panginoon dahil may mga nakaharang na ganyan, yung mga kambing hindi sila makapasok. Okay. So sa situation natin bilang mga believers in Christ mga kapatid, pag hinayaan mo mga kapatid na ang kaaway, binigyan mo siya ng maliit lang na butas, marami siyang sisirain sa'yo. Sisirain yung magandang pamilya mo. Sisirain ng kaaway mga kapatid o nanakawin niya ang kagalakan mo, kapayapaan mo, nanakawin niya. Marami siyang nanakawin. Kaya kinakailangan, you need to check your heart. Huwag mong hayaan na makapasok ang kaaway at tuluyan kang sirain. Dahil sa totoo lang, hindi madaling makarecover. Marami na ako nakita mga kapatid, on fire na naglingkod sa Panginoon, magaling sa memory verse, maraming alam sa Biblia mga kapatid, pero bakit na-backslide? Pero purihin ng Diyos, dahil kahit na gano'n na nangyari, nakaisip na bumalik sa ating Panginoon. Bakit naisip? Kasi malapit nang mamatay. Aantayin niyo pa ba mga kapatid na kung kailan binigyan kayo ng Diyos ng karamdaman, doon pa lang kayo babalik? Huwag nating antayin mga kapatid. Bibihira ang binibigyan ng Diyos ng tsansa. Huwag tayong kampante. Naku, mag-ano muna ako, mag-enjoy muna ako sa sanlibutan ito. Gawin ko muna yung mga bagay na gusto at nais ng aking laman. Bakit? Hawak mo ang buhay mo? Hindi, di ba? Bakit? Alam mo ba kung paglabas mo dyan,
Hindi mo alam eh. Yung ang kausap mo ngayon, bigla-bigla na lang, wala na eh. Mga kapatid. So, there is no guarantee. Kaya nga yung guarantee na yan, mga kapatid, praise God, ito yung magtutulak sa atin para magpakatino tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yes, we made mistakes. Yes, we failed the Lord, mga kapatid. Pero, keep on going. Punta tayo doon sa presensya palagi ng ating Panginoon. Lord, I admit, I failed you again and again. Sorry, Lord. Alam niyo itong inanak ko sa kasal, ganun ang kanyang prayer. Alam niya yung tama. Merong dalawang klase ng kasalanan. Isang omission and commission and omission. Parang ganyan. Yung isang bagay na dapat na gawin mo, hindi mo ginawa. At meron yung dapat na ano ba yan? Nakalimutan ko ba? Ano lang yun eh. Vice versa lang yung mga kapatid. Pero, yung alam mo na tama, dapat ginawa mo. Okay? At yung alam mo na mali, nakalimutan ko yung but later on, iyan ko sa inyo. So, napaka mga kapatid na wag nating bigyan ang ating Panginoon ng mga bagay, mga kapatid, na kasasama ng kanyang. Amen. Kasi, sabi nga, love the Lord with all of your heart, mind, soul, and strength. Okay, so paano mo gagawin yan, mga kapatid? Alamin mo yung ayaw ng Diyos. At alamin mo yung gusto ng Diyos. Amen po ba? Doon natin malalaman, mga kapatid, yung kung ano ang ating Panginoon, mga kapatid, na pinaglilingkuran natin. He wanted na, yung gusto niya mangyari sa ating mga kapatid, yung talagang tayo ay lumalakad ng tama sa kanyang will, mga kapatid. Praise God. So when appetite was lost, you will be thinned spiritually. Tandaan po natin yan. And you are in danger. Okay. So, ito yung sinasabi ko kanina, pag nawalan na kayo ng gana, maya-maya mararamdaman mo yan, iba na rin na lumalabas sa bibig mo, ibig na praise the Lord, hallelujah, iba na lumalabas, mga kapatid. So, ibig sabihin, you are now being contaminated. Hallelujah. At alam ko, hindi may aalis yan, mga kapatid, especially with the environment na meron kayo. Pero, pag nagsusumikap ka, inilalaban mo, mga kapatid, ang iyong pananampalataya. Nakikita ng Diyos sa bahay niyo, mag-isa mo lang na Kristiyano. Alam ni Lord yan eh. Ako nga naranasan ko yan. Ba't pinaranas ng Diyos sa akin? Mother ko, families ko, mga kapatid, they are not converts. Pero nakita ng Diyos yung desire ko. Lord, isa lang yung prayer ko. Ayaw ko ma-impyerno. Ayaw ko na ang pamilya ko, Panginoon, pupunta doon sa lake of fire. That is my intense desire, mga kapatid, na ang pamilya ko, sila ay magkaroon ng kaligtasan. Gumawa ba ang Diyos ng paraan? Yes. Bakit? Hindi ko sinukuan sa panalangin. Hello? Huwag kayong susuko sa panalangin. Dahil itong pagpipray, mga kapatid, sinasabi ng Biblia that pray without ceasing. Huwag kayong susuko. Pray lang ng pray. Pray lang ng pray. Alam niyo yung preaching, I think that was preaching, teaching ata yun ni Pastor Corpus, na minsan meron tayong mga prayers na natatawa na lang ang Diyos sa atin. Kagaya ng isang nanay, ang sabi ng nanay, anak, ipag-pray mo nga ako. Bakit? Break time na. Break time na siling. Pag recess, doon sa labas. Okay. Okay, just a simple reminder, balik niyo ako. Where am I? Okay, yeah. So nag-pray itong bata, sabi ng nanay, anak, halika nga rin, pag-pray mo ako, masakit ang ulo ko. Alam niyo yung prayer ng bata? Sabi ng bata, Panginoon, tanggalin mo yung ulo ng nanay ko. Kalawakaw. Lord, tanggalin mo yung ulo ng nanay ko. Pero alam ni Lord, yung intention ng bata na naintindihan ko, anak,
pakiramdam yung sakit ng ulo. Mali yung term lagi. Kapatid. Yung asawa ko nga di ba naalala yung kwento ko sa inyo, asawa ko dahil sa sobrang pagod, sabi niya, Lord, sambahin mo ko. Yung mga ganun mga kapatid na God knows what's on your heart. Amen? Kanya, ang gano'n mang kalawakan kayo. Yung mga pagod na pagod, puyat na puyat, di mo alam kung mga pinagpuyatan mga kapatid. Minsan mga pikasikad katawan, Lord. Meron kayong mga prayers mga kapatid. Lord, itabak na asawon ko, Lord. Ay, bakit ko nasabi yun, Lord? Kasi siguro, Lord, sa sobrang pagod ko na, kailangan ko na siguro kasama sa buhay. Kapatid. Praise God. So, God knows the intention of the heart. God knows the motives. So, He understands whether sometimes we pray, mga kapatid, kung ano pinag-pray natin, minsan di na naiintindihan mo, sinasabi ng anak ko. May mga ganyan tayong attitude, mga kapatid. But there's only one thing, praise God, na let's just continue. Huwag tayong magsawang manalangin. And when it comes to prayer, mga kapatid, this is the one thing that the Lord wants us to know. How to pray. Hello? Kasi maraming prayers, yes. Pero bakit sinabi nila Peter sa ating Panginoon, Lord, teach us to pray? Bakit sinabi pa ng mga disciples yan samantalang kasama na nila si Lord? Amen? So there's something in prayer kasi. Merong something sa pananalangin. Hindi ka basta papasok sa prayer or sa throne of grace, mga kapatid, ng walang sistema. Okay? Kaya nga dito, tinuturuan tayo paano natin i-approach yung throne. Di ba naituro ko yan sa inyo? If you remember, na kailangan dala mo yung Word of God. Kasi kahit na mayroon kang mga, tawag dito yung tinatawag na, matindi yung mga apila mo, pero kung wala kang tinatawag na bit-bit na mga documents, then sorry to say, hindi ka nila i-entertainin. Same as with our prayer in the Lord. Na i-entertainin tayo ng ating Panginoon, depende mga kapatid sa ating mga documents na dala. Exception to the rule siguro yung bata kasi hindi niya naiintindihan. Okay? Yun na nanangin. Siyempre, hindi naman niya alam yung prayer niya so desperate na talagang gusto niya gumaling yung kanyang nanay. Pero sa atin, if you want to go in the presence of the Lord, make sure mga kapatid, na tayo po ay talagang lalapit sa trono ng biyaya ng ating Panginoon na mayroon kang daladalang mga armas. May mga daladala ka mga kapatid na mga word of God na to unlock. I-unlock mo mga kapatid. Yung tinatawag na susi mga kapatid. Gagamit ka ng susi mga kapatid to unlock the blessings, to unlock yung tinatawag na protection, financial blessings, ano pa, depende sa kung ano yung i-unlock. Amen. Hallelujah. Praise God. So, palakpakan muna natin ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, God. Okay. Praise God. Hallelujah. So, ito po yung delikadong panahon. Itong last days, ako po mga kapatid, hindi po ako nananakot sa inyo. Ako po ay laging nagsasabi sa inyo, kailangan na nating maghanda. Amen? Let's get prepared. Especially, yung nangyayari ngayon ng mga rumors of wars. Grabe yan mga kapatid. But the thing is, it's not that. Yung ating kondisyon ng pagmamahal sa ating Panginoon, wag nating sasabihin, wag tayong kampante mga kapatid. Naku, matagal pa yan. Mga 2070 pa yan mangyayari na darating si Lord. No, you should always be ready every day, every moment. Amen? Tignan nyo yung mga missiles, pwede na yung mga lumipad at any moment. At any moment, the Lord will also come. Hello? Pwedeng dumating ang Diyos ngayon. Kasi once mga kapatid, listen, once mga kapatid na nagkagulo, itong bago ngayon na giyera mga kapatid, at ang nangyari, with the questions na nakalagay, oo, napatay nila yung leader. Pero hindi nyo ba alam kung ano nasa likod nun? Merong mga pangyayaring mangyayari
kapag napatay yung leader ng Iran, hindi sila papayag, mga kapatid. Hindi sila papayag. So, lots of questions. Ano mangyayari after na napatay yung leader? Mayroong mag-rise up dyan. Amen. At ang nakakatakot, mga kapatid, itong mga kaguluhan na ito, na pinunduhan ito, sa mga nagbabasa ko, pinunduhan nila yung mga armas para sa mga Iranian, yung mga Iran government, mga kapatid, pinunduhan ng mga mayayamang bansa. At dahil pinunduhan, ano nangyari ngayon sa Amerika? Malapit nang bumagsak ang kanilang economy. At pagkatapos niyan, dahil pinunduhan ng pinunduhan, mga kapatid, ang bansang ito, magkakaroon ngayon ng tinatawag na taggutom. Ito na to, mga kapatid. And that is the reason why sa Amerika ngayon, they are telling people, magtanim kayo, mag-farming kayo. Why? Dahil ang sinasabi dito, mga kapatid, na once na ano talaga ito, ay una nilang titirahin, mga kapatid, yung mga farmers eh. Ito yung sinasabi ko, yung mga previous na pagtuturo ko, yung tinatawag na digital ID, sila po yung mauuna. Dahil ang number one na nagiging problema daw ay overpopulation ng mundo. So dahil nabubuhay ang tao dahil sa kakakain. Ha? Kaya dapat matuto na tayo mag-fasting. Hello? Ha? Matuto tayo mag-fasting. Alam nyo, yung iba naririnig ko, ang ganda na ng katawan namin, maskulado na kami. Yes. Pero kumusta naman ang spiritual mo, maskulado rin pa. Ha? Kailangan balance yan, mga kapatid. Remember, hindi lang yung physical natin ang lagi nating inaayos. Most importantly, mga kapatid, na dapat nating inaayos, walang iba kundi ang ating mga kaluluwa. Dahil when you are spiritually fit, mga kapatid, everything, susunod na lang yan, mga kapatid. Praise God. Okay, basahin natin Proverbs chapter 20. Proverbs 17 and verse 22. Okay, basahin natin yan. Okay, sino nakakita na pakibasa nyo, mga kapatid? 17 and verse 22. Sister Belaine. Please read it loud and clear. Proverbs 17 verse 22. A merry heart does good like medicine, but a broken spirit dries the bones. Okay. 17 and 22. Okay. Sa Tagalog, basahin ko sa Tagalog ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. So ito po, mga kapatid, ay nagpapatunay na ang Biblia ay absolutely 100% correct. Kapag ang puso mo, mayroon kang kasamaan ng loob, o kaya mayroon kang tawag dito, yung you are being having a trouble with some other problems, financial problems, magre-reflect po yan, mga kapatid, sa inyong mga pagmumuka. Amen. Di ba pag in love ka, blooming ka, sister, nagre-reflect talaga yan. Amen? Makikita mo sa mukha ng isang tao kapag sila po ay in love, kapag sila po, mga kapatid, ay problema ang pambayad, o kaya aburido, makikita mo sa itsura nila. Kaya nga ito, mga kapatid, a merry heart doeth good like a medicine. Kaya kung lagi kang masayahin, mga kapatid, yung bang nakikita sa iyong mga mukha, na kahit may problema, nakangiti ka lang, those are the people na, mahaba ang buhay. Hello? Gusto niyo humaba ang buhay niyo? Tawanan niyo ang problema. So, yan ang solusyon. Praise God. Kasi alam niyo, meron yung babae, meron kami na-meet, mga kapatid. Hindi ko na rin ilalayo. Yung alaga ko, nung nalaman ng alaga ko sa Canada na siya ay meron tinatawag na ganitong sakit, parang Parkinson's disease, ay tawag dito, nag-start siyang mag-worry. Nag-start na siya
na malungkot. Nag-start na siya mga kapatid na ilak niya ang sarili niya sa kwarto. Ayaw na niya magpakita sa mga friends niya, best friends niya. Ayaw na niya. Dahil ang isip niya mga kapatid, malapit na akong mamatay. And the more na inisip niya, imbes na madidelay yung kanyang pagkakaroon ng ganung sakit, na-trigger mga kapatid. Nagkasakit agad. Na imbes na 5 years from now pa lang, mga 3 months, 4 months pa lang, nakita na sa kanya na nag-activate yung kanyang sakit. Whereas doon sa isang pasyente na kaparehas din ng sakit niya, hindi niya inintindi. Hinayaan niya lang, hindi ko magkasakit kung dumating na yung problema, kung nandyan na siya, buti dumating siya. Alam niyo, nauna pa yung alaga ko na nagkaroon ng sakit. Dahil kaiisip niya, samantalang itong isa, para siyang dumating siya, ganun, easy go lucky, parang ganun mga kapatid. So ganun din sa atin, as a believer mga kapatid, tayo na, syempre marami rin tayo mga gusto sa buhay, gusto natin makapag-abroad, gusto natin makapag-asawa pa bago mawasak ang planetang ito. Meron kami kausap kahapon, mag-asawa ka na brother. Parang, I don't know, kung may plano pa siya mag-asawa. Amen? So, ang point dito mga kapatid is, sa ating, we as believers mga kapatid, tinuturuan tayo dito to turn your eyes to Jesus. Na tayo mga kapatid bilang believers, we need to trust the Lord. No matter what. Amen? Makatapos ka o hindi, o kung ano man yung plano ng Panginoon sa buhay mo, huwag ka mag-alala kasi God is in control. He is always there. He knows what we need. Tandaan natin mga kapatid na hindi tayo po pwedeng mag-desisyon sa sarili lang natin eh. Kailangan kasama si Lord. Kasi pag hindi mo sinama si Lord sa mga decision mo sa buhay, palpak ang direksyon ng buhay mo. Amen. Mapapalpak ka talaga pag lagi mong iniiwan si Lord. Kasi sinabi na ng Panginoon, without me, you can do nothing. Wala kang magagawa. Pinipilit natin. Gumagawa tayo ng mga hakbang, mga desisyon na ayaw ng Diyos. Tapos, lalapit ka kay Lord, Panginoon, bakit ginawa? Nangyari ito sa buhay ko. Ikaw ang di ba? Pinilit mo Sinabi na nga ng Biblia na do not equally yoke with the unbeliever. Okay kasi. Lord, kasi ganda ng boses. Ganda ng hair nung class ko. Hindi mo naisip, ang sabi ng Biblia, huwag tayo makipamatok sa hindi mananampalataya. Pag hindi sumama sa'yo, manliligaw ka, brother Inigo. Si Inigo na, pogi-pogi ni Inigo ngayon May crush ka. Halimbawa lang naman, may crush ka. Pagkatapos yung crush mo, crush ka rin. Ayun. May spark pala. O ngayon, crush ka pala. Di syempre, you take the advantage and the initiative. Bigyan ko nga ng flower to. Naku, wala pala akong pera. Gawin ko na lang yung ginawa ni Pastor. Kalabasa na lang. Yung ng kalabasa. Mas healthy pati. So, yun ang ginawa niya. Tapos naligawan niya. Pwede ka bang sumama sa church? Kasi, syempre. Tapos sasabihin, saan ba yung church mo? Doon sa Balongkok. Anong oras? Pag mga ganong interesado, sumama sa'yo, na-convert yun. Pero pag sinabi, pwede kang sumama? Hindi mo ko dyan. Kasi meron na kami ng sarili namin religion. Sabay ikis, hindi ikaw. Hindi yung, minsan kasi dahil go with the flow. Di ba, makukonvert din yan. Di ba, siguro pag nakita niya ako na nagsiserve ka rin, magsiserve din yan. Pinilit mo. Anong nangyari? Mga kapatid. Backslide kayo nun. Ikaw ngayon yung
hinahila. So, yun yung napakahirap mga kapatid. Kaya nga napaka mapalad tayo na mayroon tayong Diyos na nagbibigay direksyon sa atin. Kasi kung wala si Lord na nagbigay ng direksyon sa akin, hindi ko na pangasawa yung pogi kong asawa ngayon. Amen? Siguro, wasak ang pamilya. Kumbaga, ay syempre, pipiliin ko yung pogi. Yun lang. Nasa kanya ng bisyo. Minom, nabababae, nagsusugal. Yan ang direksyon namin yan. Hiwala yan later on. Amen? So, huwag tayo mga kapatid na titingin agad-agad sa panlabas. I-check natin, tanungin natin si Lord. Napaka-importante, tanungin si Lord. Huwag kayong agad-agad na didesisyon. Basta. Kasi Lord, mayaman eh. Para yumaman na rin ako, hirap ng buhay, Lord. Huwag ganun mga kapatid. Alam ni Lord yung para sa'yo. Huwag mong ipipilit pag hindi para sa'yo talaga. Tanungin mo si Lord. Kahit 100 times pa yan. Amen. Para hindi tayo mapahamak. Amen. Palakpakan muna natin ating Panginoon. Okay. So, pabibilisin ko na mga kapatid. Tandaan natin, ang kaaway, isa lang ang goal niyan mga kapatid. Ano yung goal niya? I-disconnect ka sa ating Panginoon. That is number one goal na tayo po ay mag-disconnect sa ating Panginoon. Praise God. But always remember mga kapatid, what God is telling us, if you love me, obey my commandments. Kung mahal mo ang Panginoon, susunod ka talaga. Kahit sabihin ng magulang mo, huwag ka na nga atin dyan. O kayo, praise the Lord, praise the Lord. O kaya, ang asawa mo, kaya anak mo, etc. May pumipigil sa'yo. Isipin mo yung commandments ng ating Panginoon. We need to obey God rather than man. Amen? Masigit natin mga kapatid na sundin ang ating Panginoon kesa sa tao. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So, we don't waste time anymore. Especially this time, hindi na tayo dapat nagsasayang ng panahon. Dahil ang panahon natin mga kapatid, especially sa panahon na ito, ang kaaway ay punong-puno ng galit. Ano yung galit niya mga kapatid? Ang gusto niya, ikaw at ako, hindi tayo makapunta rin. Anong goal niya? Maisama niya lahat ng hanggang Christian nga eh. Sinabi na nga, winarni nga na tayo ng ating Panginoon. Even mine own elect, kahit yung pinili ko, ay mahihila. Kaya pinag-iingat tayo ng ating Panginoon. Amen. This last days mga kapatid is very dangerous times mga kapatid. Praise God, hallelujah. Time is almost up. Jesus is on His way mga kapatid. Malapit na mga kapatid na kahit sinong mapakinggan kong mga preachers mga kapatid, walang nagsasabing pabuti ng pabuti ang planetang ito. Wala akong narinig na mga kapatid, nabubuti pa ang kondisyon ng mundo. Ang AIs mga kapatid, magte-take place sa mga BPO, mga call center agents mga kapatid, maraming mawawalan ng trabaho. Imagine, maraming magaganap mga kapatid na isang araw, kung hindi ka nagbabasa, kung hindi ka aware mga kapatid, magugulat ka na lang. Ano ang nangyayari sa mundo na natin? Amen? So, we need to always be ready anytime. That's the reason why pumupunta tayo sa presensya ng ating Panginoon, and not just only in Sundays mga kapatid. Hindi lang yung gusto mo magpakita sa pastor, magpakita ka kay Lord every moment sa presensya niya. Kasi doon ka talaga palalakasin ng ating Panginoon. When you start to kneel down in His presence, mga kapatid, with an open heart, hallelujah, ang Diyos lalapit sa iyo. Lalapitan ka niya. Maya-maya, magugulat ka na lang. Dahil sa presensya ng Diyos, umiiyak ka na. Napakasarap kayo yumakap ang Diyos. Ewan ko kung naranasan niyo nang nayakapin kayo ng Lord. Pero napakasarap yumakap ng Diyos. Kasi yung pagyakap niya, may kalakip na comfort.
may kalakip na encouragement. May kalakip mga kapatid na sinasabi ng Panginoon, anak, konting panahon na lang, don't give up. Ha? Konting-konti na lang. Praise God. Kaya sa ating mga kapatid, praise God. If you want to guard your heart mga kapatid, read Philippians chapter 4, verse 9. Ang sabi niya rito, set your minds on things above. To set your thoughts on things that are true, lovely, of good report, and worthy of praise. Yan ang ating iisipin. Huwag mo nang isipin yung mga nakagawa sa'yo ng mali. Huwag mo nang iisipin mga kapatid, yung mga bagay na natatampo ka lagi. Hindi na yun. Yung mga bagay mga kapatid na iisipin natin ngayon, yun yung mga bagay kung paano pa tayo lalong mapapalapit. Paano pa lalong tayo mga kapatid magiging mainit sa paglilingkod sa Diyos? Huwag mo na silang pansinin mo ngayon. Sabi nga ng inaawit natin lagi, though none go with me, still I will follow. Wala akong pakialam kahit ayaw na sumunod sa akin eh. Kasi sabi nga, hindi naman lahat kung papasok ng langit. So ikaw, magsikap ka ngayon. Pagsikapan mo ang kaligtasan mo mga kapatid. We are not here, once saved, always saved. Hindi tayo ganun na doktrina mga kapatid. Pag sinabing trabahuin mo yung kaligtasan mo, naligtas ka mga kapatid, nabaptize ka in Jesus' name, magpatuloy ka sa kabanalan, magpatuloy ka sa katuwiran ng ating Panginoon. Ito yung sinasabi mga kapatid na tinatrabaho. Kasi sa once saved, always saved doctrine mga kapatid, na save ka, pwede kang magkasala, pwede kang gumawa ng kasatarantatuan mga kapatid, and yet you're still saved. Hindi po ganun mga kapatid ang tinuturo ng Panginoon sa atin. When you became a believer, mag-uumpisa ka ng maglinis. Mag-uumpisa ka na iayos mo ang direksyon. Magkakaroon ka ng alignment dapat sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Tandaan natin, ang buhay ay sobrang maigsi. Hindi man tayo abutan ng rapture. Dito, kinuha na tayo mga kapatid sa pamagitan ng natural death. Amen. But still, remember na tayo po na nag-aantay sa ating Panginoon. Ano sabi ng Biblia? For those who love Him. Hindi pa nakita ng mata, hindi narinig ng iyong tenga ang mga bagay na ginawa ng Diyos na inihanda para sa iyo. Para kanino? Doon daw sa mga nagmamahal sa Kanya. Hello? The question is, gaano mo kamahal ang Panginoon? Gaano mo siya kamahal? Let us all stand mga kapatid. Hallelujah. 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 Gaano mo kamahal ang ating Panginoon? Gaano ka sumusunod? Kasi ang pagmamahal, kailangan mayroong pagsunod. Hindi mo po pwede sabihin, mahal kita, pero hindi ka naman sumusunod. Sinasabi mong mahal mo ako, pero hindi nakikita sa gawa mo. Hello? So, kailangan makita sa atin ang ating Panginoon yung pagmamahal na sinasabi. Amen? Praise God. Hallelujah. We need to check our hearts. Tayo pong nakakaalam niyan. May mga pagkakataon sa buhay natin, minsan nauuna natin yung mga bagay na mas nahihigitan pa ang ating Panginoon. And we need to confess it mga kapatid. We need to confess those things mga kapatid. Yung ikaw na dati na on fire. Yung ikaw na dati mga kapatid, ang sipag-sipag mo mag-journal. Yung ikaw yung dati mga kapatid, nagfa-fast ka. Yung ikaw yung dati mga kapatid, hindi mo iniinda yung pagsundo sa mga kapatiran. Church, hallelujah. Ang napakalaking pasasalamat ko sa Panginoon. Dahil kaming mag-asawa, we always talk from time to time. At lahat ng ginagawa namin, hindi kami nagsasawa. Prepare everything mga kapatid. Nagsusundo siya ng mga kapatiran. Wala kaming iniinda mga kapatid dahil mahal namin ang gawain ng Lord. Mahal namin ang ating Panginoon.
Praise God. Hallelujah. Kahit anong mangyari mga kapatid, still, tuloy-tuloy lang. You made a mistakes, nakagawa ka ng mali sa presensya ng ating Panginoon, balik lang ng balik mga kapatid. Amen. We are not perfect. But one day, hallelujah, praise God, tayo po ay pupunta doon sa lugar ng ating Panginoon. We are now perfect mga kapatid when we are in the presence of the King of Kings. Pero sa ngayon, hindi tayo perfect mga kapatid, but God who we serve is a perfect God mga kapatid. He knows what we are going through. Alam ng Diyos yung pinagdadaanan natin. Hindi nagulat ang Diyos, ganyan ang sitwasyon, hindi siya nagugulat, alam niya yan. But you need to go through it mga kapatid. Dadaanan mo siya, i-allow ka ng Diyos na daanan mo yan because there's someday may gagawin ng Panginoon. It might be you will be an encourager, mag-i-encourage ka ng tao. Sa mga dinanan mo, masasabi mo, pinagdaanan ko yan. Pero salamat sa Diyos na inihatid niya ako, itinawid niya ako mula doon sa kaguluhan ng aking isip sa kapayapaan ng aking isip ngayon. Amen? Praise God. Hallelujah. So, sa mga oras na ito mga kapatid, God is here in our midst. Nandito siya. God is checking on you. Chine-check tayo ng Panginoon from time to time. Salamat dahil may Diyos na nag-check sa ating mga kapatid. Pansinin ninyo yung mga tao na hindi nagpapasuri sa Panginoon. They are walking on their own decision. Nagdidesisyon na lang sila sa kanilang mga sarili. Hindi sila lumalapit sa ating Panginoon. Pero sa atin mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoon. Manatili ka lang sa Kanya palagi. Huwag kang hihiwalay. Huwag mo siyang iiwanan mga kapatid. Let's remain faithful, walking faithfully sa Kanyang presensya mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. You are the